Viva la Virgen, kapayapaan mga kamalalakbay. Kumusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo. At sa wakas, nakabalik po ako dito sa podcast kasi busy po ako sa paglipat. Kasama po natin ngayon si Father Franz Maasis. Hello, Father. Viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Yan, ako rin, Father, na-miss ko rin ang pagpa-podcast, no? Ang dami nating trabaho ng mga nakarang araw, nag-retreat tayo at pumunta po sa mga lugar. Pero ito ulit tayo ngayon sa ating Saturday habit, ang Pueblo Amante de Maria. Siyempre, Father, hindi natin pwedeng kaligtaan ng pinakasikat na author ngayon, no? Dalawang award na yata ni Cardinal Sin, no? Sa best book, no? Ang kanyang natatanggap, no? Pinapakilala natin ang ating pinakamasipag na secretary ng Association of Shrines and Pilgrimages in the Philippines, Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa episode natin ng PADM. At syempre masayang-masaya po ako kasi magkasama na naman po ulit tayo, Father Nante and Father Franz. Ayan, congratulations sa iyo, Kuya Sorry. Ivan, ha? Amen po. Biyaya Yes, po ng Diyos. congratulations, Brother Ivan. Ikaw na talaga, brother. The best. Amen. Opo. At Ikaw syempre nang susunod kay Cardinal Sin. Syempre po, mga kamanlalakbay, congratulate po natin si Father Nante sa kanyang bago po na role bilang rektor at parish priest ng Diocesan Shrine of Our Lady of the Rosary sa Cardona. Viva la Virgen de Zapal! Viva la Virgen. Viva la Virgen. Yes. Salamat sa mga labirin. Answered prayer to, Brother Ivan. Amen. Amen. Saan ang punta natin yung Brother Ivan? Bali po, nung nakaraan po, di ba, syempre po, nadalaw po natin yung ating National Shrine of Our Lady of Sorrows, dun po sa Dolores, Quezon. Ngayon naman po, may special episode po tayo kasi gusto pa po nating palalimin yung ating pong pagdidibusyon sa mahal na ina bilang Our Lady of Sorrows. Kaya kumuha po tayo ng isang eksperto, talagang isang banal na magiging guest po natin para po palalimin pa po yung ating reflection tungkol sa Our Lady of Sorrows. Father Nantes, siguro po, kayo po ata mag-i-introduce sa ating special guest. Salamat, Brother Ivan. Mga kamanlalakbay, kasama po natin ngayon ay isang OFM priest. Siya po ay parish priest ng St. Clare of Assisi Parish, Malabon City, and National Spiritual Director, Friends of Blessed Carlo Acutis. Mga kamanlalakbay, welcome po natin si Reverend Father Jerome Ponce, OFM. Hello, Father. Viva la Virgen. Viva la Virgen po sa lahat ng mga kamanlalakbay, kapayapaan po sa lahat. Welcome po, Father. Salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin, Father. Salamat din po sa invitation. Father, nakakatuwang malaman na sa tuwing buwan ng Setyembre ay magkaugnay ang mga kapistahan ng pagtatampok ng Krus na Banal tuwing ika-14 ng Setyembre at ang Mahal na Birhen ng Dolores, no, tuwing ika-15 naman. Maaari po ba ninyong ipaliwanag sa amin yung kahalagahan ng ugnayan ng dalawang kapistahang ito? Alam naman natin na halos lahat nating mga Filipino talagang mahal na mahal yung debosyon ng Birhen na Maria, no? At lalo na itong just recently na ating sinelebrate yung kapistahan ng Our Lady of Sorrows, no? Pero magandang katanungan din yon kung bakit nga ba itong magkasunod na araw na ipinagdiriwang po natin. Una, yung September 14 na kung saan ito yung sinasabi nating natagpuan ni Reyna Elena, yung krus ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Kaya ito yung tinatawag nating pagtatampok sa banal na krus. At bahagi ng pagdiriwang nito, ating tatandaan na si Maria ay nakasunod kay Jesus hanggang sa paanan ng krus. Kaya September 15, isinunod itong kapistahan ng Mahal na Birhen na nagdadalamhati bilang pagpapakita ng pagsunod ni Maria kay Jesus hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya nga sa kanyang pagdadalamhati, si Maria ay laging nakasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya magkasunod itong September 14 and 15. Galing po.
Opo. Father, tas sinasabi po na mayroon pong parang yung pito na balaraw, yung parang mga nakatusok po na dagger or ano man doon sa kalinisingang puso ng Mahal na Birhen. Yun yung tinatawag po pala na Seven Sorrows o Pitong Dolor ng Mahal na Birhen. Ano-ano po ba yung mga ito? At ano po yung mensahe po na pinapakita po nito sa gampanin po ni Maria sa atin pong buhay at sa kaligtasan po? Magandang ano din yun, balikan natin itong tinatawag natin yung pitong dusa at sakit. Ano? Mhm. Una-una, for sure, ay alam naman siguro ng lahat at to refresh din at magkaroon tayo ng knowledge about. So ito yung dusa, pitong dusa at sakit. No? Yung una, yung pamamahayag ng banal na Simeon sa paghahain sa Batang Jesus sa templo. No? So ito yung propesya ni Simeon. Ibig sabihin dito, tinanggap ni Maria ang kalooban ng Diyos kahit ito ay may pasakit. No? So bahagi din ng buhay ng tao yung pasakit. No? Katulad ni Maria, tanggapin natin ng may pananampalataya yung ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. So kumbaga, uh, part and parcel ng buhay ng tao ang pasakit, ang mga pagsubok sa buhay. Pero sa pagtanggap, nandoon yung faith. Mm. So mananatili tayo sa pananampalataya at magiging maganda ang daloy ng ating paglalakbay kasi hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. No? Mhm. So parang ganun. No? And then, yung pangalawa, yung paglisan ng banal na pamilya patungong Ehipto, no? Dahil sa pagtugis ni Herodes. So in short, yung pagtakas papuntang Ehipto, no? Papuntang Egypt. Na siguro yung makikita natin dito, yung trust in God's providence even in moments of uncertainty and fear. No? So, hindi naman talaga nila alam, lalo na kay ni Maria at ni Jose, kung ano yung mangyayari sa kanila, sa kanilang paglalakbay. But the only thing na yung kanilang pinanghahawakan, yung promise ng Diyos sa kanila. So, providential care pa rin talaga yung panghahawakan natin kasi kailanman ay hindi nabibigo yung Diyos ay yung kanyang pangako. So, mababasa natin yan kahit sa lumang tipan, no, kung paano niligtas ng Diyos yung Israelita from the slavery to liberation. No? And then, another thing is, of course, yung pangatlo, pagkawala ng Batang Jesus sa templo sa loob ng 3 araw. No? So, sa loob ng 3 araw, pagkawala ng Batang Jesus sa Jerusalem. So, in short, no? So ano yung pwede nating makita dito, no? Yung kahalagahan ng paghanap natin sa Diyos sa ating buhay kasi hinanap ito ng ng mag-asawa noong nawala si Jesus, ang Batang Jesus. Pero kung ating i-connect in our life, parang sinasabi sa atin na patuloy natin hanapin ang Diyos at ang Diyos din ay patuloy na hahanapin tayo. Mandoon man yung kapaguran na hindi natin napapagod din tayong hanapin ang Diyos kasi ang dami din nating mga request sa buhay pero napapagod tayo kasi parang hindi agad-agad nang binibigay. Pero lagi po natin pakatandaan na kailanman ay hindi napapagod na tayo hanapin ng Diyos. No? So we should seek and remain to be close to Christ through prayer, no? At saka through reflection at pag-aaral po natin. And then another thing na doon ay ang pamamahayag ng banal ni yung Jesus sa daan patungong Kalbaryo, no? Yun yung pang-apat, no? Kung titingnan natin at babalikan natin yung sorrow ni Mama Mary,
ay talaga namang nakita niya yung pasakit ng kanyang anak. At nung nakita niya, ramdam niya yung sakit din ng kanyang nararamdaman kasi bilang ina, sino ba naman gugustuhin na makita yung anak niya pasan-pasan ang pasakit, no? So, parang ang makikita po natin dito ay simple lamang, no? Ibig sabihin na sa ating buhay, ang dami din nating pasan-pasan, dami na nating mga process, no, sa buhay. Kaya katulad ni Maria, nandoon pa rin yung hope, nandoon pa rin yung prayer, nandoon pa rin yung pagtanggap na kabahagi ng ating journey sa buhay na ito. Nandoon yung trials, yung crosses. Pero ang tanong, saan ka ba mananatili? No? Mananatili pa rin doon sa hope na ibinigay sa atin ng Diyos. Walang iba kundi yung kaluwalhatian. No? And then, pang-lima, yung nakatayo sa paanan ng krus. No? Makikita din natin dito kung paano tiniis ni Maria na makita yung kanyang anak na nakabayubay sa krus. Pero, ang napakagandang message lang doon, yun bang hindi iniwan ni Maria ang kanyang anak na si Jesus at siya'y nananatili at pagpapakita lamang ito na sa ating buhay, bagamat ang dami nating mga trials, ang dami nating pains, ang dami nating sufferings, pero kapag tayo'y mananatili sa Diyos, mananatili sa ating pananampalataya, at the end of the day, doon pa rin yung salvation, nandoon pa rin yung resurrection, nandoon pa rin yung message ng hope at message ng ating pananampalataya. And then yung pang-anim, si Jesus ay ibinaba sa krus, no? Mula sa krus. At dito natin makikita marahil yung sympathy na kung saan ay ipinapahayag sa atin na lahat ng proses sa ating buhay patungo din doon sa liwanag at buhay, no? So nung binaba si Jesus mula sa krus, para bagang sinasabi sa atin na lahat ng plano ng Diyos ay dapat nating buksan yung ating kalooban dahil mayroon din namang kasagutan sa likod ng kanyang plano. So ibig sabihin kung paano tayo tutugon sa plano ng Diyos, ibibigay din ng Diyos, walang iba kundi yung kanyang pangako. And then last thing is of course yung paglilibing kay Kristo. Ito yung pangpito. So sa pangpito na ito, makikita natin na at the end of the day, kahit mayroong crucifixion, meron pa ring liberation na nangyayari. So nakita ko doon yung aking reflection na yung walang ibang tanging panghahawakan kundi ang magtiwala sa Diyos, no? So hindi nawala doon yung message of hope kasi kahit sa kanyang kamatayan, nakamit natin walang iba kundi yung kaligtasan ng bawat isa. So new life emerged from that darkness and despair. So, di ba? Ang ganda lang tingnan na at the end of the day, ang nagwagi pa rin ay walang iba kundi liwanag at pag-asa. Amen, Father. Maraming salamat po. Grabe. Father, kakaiba yung itsura ng mahal na Biren bilang Biren de los Dolores sapagkat siya ay malungkot at naghihinagpis. Ngunit marami din po ang nakakakilala sa paglalarawan na ito ng pag-asa at kagalakan. Paano po nagkaroon ng ugnayan ng kalungkutan na ito ng mahal na Biren sa pag-asa, Father? Actually, ang bata pa lang ako, yun din yung aking katanungan sa aking sarili. Paano nagiging hope yung despair? No?
paano nagiging hope yung sorrow. Dapat nga kakalas ka na eh. Kasi parang wala ka ng way out para doon sa suffering, para sa pains na naramdaman mo, yung darkness. Pero ito kasing kwento na ito, yung hinagpis ni Maria patungkol sa kay Jesus, no? Makikita po natin na at the end of the day, nag-i-emerge talaga yung hope out of darkness, 'di ba? Kaya nga yung message ng hope dito nakaangkla doon sa pangako ng Diyos Pangako ng Diyos na lahat tayo ay maligtas, no? Mula sa ating kasalanan at maligtas out from doon sa ating yung sinasabing darkness to light, no? Darkness to light. So ang panghahawakan lang talaga doon, walang iba kundi yung from crucifixion to liberation, from death to life, at yung yun bang sa kabila ng lahat, ang pananatili ni Maria, yun yung pumukol sa kanya na hindi mananatili sa kadiliman, kundi sisibol at sisibol talaga yung liwanag. Kasi yung kung makikita mo yung pinagdaanan ni Maria, no? Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Pero ang pangako ng Diyos sa kanya, yun yung nananatili na siya ay mananatili sa Diyos kasi may pag-asa pa rin ibibigay. Amen. Amen. Ayan. Father, ako naman magtatanong bilang aral, ano po yung mga uri ng bertud na ginagawa ng mahal na Birhen bilang Birhen de los Dolores sa kanyang buhay na maaari po nating tularan bilang Pueblo Amante de Maria? Una siguro yung humility ni Mama Mary, di ba? Ang ganda lang nung ipinakita sa atin yung humility kasi nga, be it done unto me according to your words. No? Parang sinasabi dito, sa lahat ng plano ng Diyos, dapat nandoon yung pagtugon natin with humility, pero kasama doon yung pananampalataya. Hindi naman talaga niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Pero yung kababaan ng kanyang kalooban, yun yung nagiging tulay para yun yung nagiging tulay para tumugon siya na naaayon sa kanyang pananampalataya. So, pangalawa siguro yung faithfulness ni Maria at yung pagiging faithful niya, ang naging bunga ay yung pangako ng Diyos na ibibigay sa kanya. No? Despite doon sa mga experiences na maaring magpapabigat sa kanyang buhay, paglalakbay, pero faithful si Maria doon sa ibinigay ng Diyos sa kanya. So parang yung kalooban ng Diyos ang siyang namamayani doon sa kanyang buhay. No? And then, of course, no, yung compassion. Ngayon, Father, so maganda po na hindi lang po namin malaman yung inyo pong kaalaman, reflections tungkol po sa Our Lady of Sorrows. Kasi syempre, para po sa ating mga kamanlalakbay, kumbaga po ay personal na devotion nyo rin po sa ating pong mahal na Birhen. So maganda po siguro malaman po natin mga kamanlalakbay yung sa inyo pong experience bilang isang deboto ng mahal na Birhen, paano po yumabong yung inyong Marian devotion? Bata pa lang ako, itinuro na sa amin ng aking mga magulang yung kahalagahan ng agro-rosaryo. No? So, elementary days, high school days, no? Sumasama na ako sa Black Rose. And I fell in love with that institution. Kasi feeling ko secured ako Kasi yung pananaw sa isang mother, yun din yung pinanghahawakan ko
sa pananaw ko kay Mama Mary. Yun bang ah, hindi ako iiwanan sa mga pagkakataon na kung saan ay maraming pagsubok, marami akong pagdadaanan. Kumbaga, yun yung pinanghawakan ko na hindi ako tatalikuran kasi alam ng nanay kung ano ang nararamdaman ng anak. So yung devotion na yon, yun yung naging dahilan kung bakit nag-join ako ng Black Rosary. And then hanggang sa naging high school ako, hindi pa rin nawala. Nag-rosaryo ako mag-isa. No? Kapag galing sa high school days, kapag galing ako sa school, dadaan ako sa aming simbahan, magdasal before the Blessed Sacrament. And then after that, sa aking pagro-rosaryo. No? Hanggang sa pumasok ako sa seminary, kapag naiiyak ako or umiiyak, no? Wala akong ibang gagawin kundi magro-rosary. No? Kasi yung feeling ko, yung secured ako Kasi nandyan nakaantabay yung mahal na Birhen bilang isang ina na alam kong hindi ako pababayaan. So kung meron akong, kapag dumating yung mga crisis in relations to my vocation, alam kong nandyan si Mama Mary na mag-guide sa akin. Amen, Father. Father, paano po nakakatulong ang devosyong ito sa inyong ministeryo bilang pari at ngayon po bilang isang missionary of mercy? Maganda yung nagiging reflection ko dyan. Kasi nga, di ba, ang isang nanay talagang mapagmahal at mapagpatawad, no? Sa lahat ng anuman yung magiging kapalpakan ng anak. Nandyan pa rin yung nanay na magsasabi, sige, okay lang yan, meron pa namang another chance. Parang sa akin bilang pare, no, at bilang missionary of mercy, kapag may lumalapit sa akin for confessions, no, kasi ito yung strength ko. Hindi ako napapagod magpa-confess, no. Kahit from 8 to, naranasan ko yan nung I was in Malaysia, 8 o'clock in the morning hanggang 11 o'clock in the evening, no. Nagpapakasal lang. Wow. Para pala si Padre Pio. Grabe. Parang nadodraw ako ba on the context na mahalaga na mapakinggan ng mga nagko-confess ang kahalagahan ng pagmamahal, no? Pagmamahal na kung saan ay hindi tinitimbang ng Diyos yung bigat ng kasalanan, no? Hindi binibilang ng Diyos. Ilang beses tayo nagkakamali. Ang pinakamahalaga yung pagsisisi at pagmamahal at higit sa lahat yung bang pagbabalik loob sa Kanya. So, yung relationship ng aking pagiging missionaries of mercy dito sa mahal na Birhen, parang tumutulak sa akin na ipabatid sa lahat na ang kasalanan ay pwede namang turn into blessing. Turn into blessing, it will always turn into realizations, and at the same time, yung hindi ka titigil na ipaalaala sa kanila, yung mga penitent, na ang Diyos ay Diyos na punong-puno ng habag at awa. Ang galing. Siguro, Father, no? Ito, huling tanong na namin po sa inyo. No, meron din po ba kayong mga natatanging karanasan sa mahal na Birhen na talagang naramdaman po ninyo yung kanyang pagdamay at yung pagtulong sa inyo na talagang pwede nyo po ring ibahagi sa ating mga kamanlalakbay po? Ang hindi ko makalimutan, kasi lumabas ako kasi na hindi alam ng family ko. Lumabas ako sa seminaryo. Nung time na yon, talagang ang bigat ng pakiramdam ko, no? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung
ano yung next step ko sa buhay, no? Kaya may pinuntahan akong simbahan itong Santo Domingo dito sa may Quezon City, no? At nung pumasok ako doon, parang iniyak ko na lang lahat, no? Iniyak ko lahat. Ah, yung lahat ng aking nararamdaman na napakabigat. Parang inopen mo sa isang nanay na umiiyak na parang nagsusumbong sa nanay. Yung time na iyon, I remember na nakaluhod lang ako habang hawak-hawak yung rosary at umiiyak na nagsusumbong sa kanya, parang asking her to embrace me. At the time, I feel calm at saka at the same time at peace with my heart. At mas lalong uh, pinatunayan sa akin na napakahalaga talaga yung lalim ng debosyon natin sa mahal na ina. Kasi with that experience, I realized na talagang hindi ka pababayaan na ilalapit ka ng ating mahal na ina sa Diyos. No? At hindi ka kailanman tatalikuran na kung ano man yung pagsubok na naranasan mo, meron kang katuwang. No? Meron kang katuwang na nandyan at nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa buhay. So, hanggat ngayon ay dala-dala ko yan hanggang ngayon. No? Kapag meron akong problema, kapag meron akong pagsubok, doon lang ako pupunta at nagro-rosaryo at nagsusumbong kay Mama Mary. Amen po, Father. Father Jerome, maraming salamat po sa mga sagot niyo, sa inyong mga reflections para po sa ating mga kamalalakbay. Ngayon po, pagingin natin si Father Franz para sa challenge natin sa episode na ito. Okay, no? Ito po sa ating do whatever He tells you, no? Nakilala natin ang Birhen ng de los Dolores, no, na umiiyak, no, lumuluha, no, kaya inaanyayahan ko kayo mga kapatid, no, na ipagdasal natin yung mga tao din na tumuluha sa mga panahon ngayon, yung mga taong nabibigatan, lalo na yung mga taong hindi na makontrol ang kanilang mga emosyon, no, sa kanilang kalungkutan na nararamdaman. No, ipagdasal natin sila sa mahal na ina at nawa katulad ng mahal na ina, maranasan nila, malaman nila na pagkatapos ng kanilang mga pagluha, mayroong pag-asa, no? Mayroong pa ring pagkabuhay. No? Ngayong papasok din tayo sa Jubilee 2025 na may temang Pilgrims of Hope, no? Patuloy tayong magdasal para doon sa mga taong nawawalan din ng pag-asa, na nawa magkaroon sila ng pag-asa sa tulong din ng ating mahal na ina at madala sila sa tunay nating pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang di gagawa ng challenge, Papangit. Angit. luluha kayo ng luluha ng hindi hihinto. Biro lang. No, kaya gawin natin mga kamanlalakbay ang ating challenge. No, maraming salamat po. Thank you, Father Franz. Again, Father Jerome, maraming salamat po. Kay Father Franz, salamat din kay Brother Ivan. At syempre sa inyo mga kamalalakbay sa patuloy niyong pagsubaybay sa amin. Kahit hindi minsan kami kompleto, pero tandaan nyo, narito pa rin kami. Buo pa rin kami para makapaglingkod sa ating mga deboto na mahal na Birhen bilang Pueblo Amante de Maria. At totoo nga, sa larawan ng Birhen ng Dolores, ay maraming namimintuho, maraming nagdidebosyon, na magtataka ka bakit ang lungkot pero maraming na-attract sa kanya. Palagay ko mga kamalalakbay, dito sa larawan na ito ng mahal na Birhen, dito natin lalong kitang-kita na siya'y nanay na nanay ng ating Panginoong Hesus. Na sa kabila ng hirap at sakit, hindi siya bumitaw bilang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo attracted sa Kanya. Kaya tayo nagdidebosyon sa Kanya. At ito rin po ang tandaan natin sa ating buhay, hindi tayo binibitawan ng Panginoon at hindi tayo binibitawan ng mahal na Birhen.
ano man ang nangyayari sa atin, lagi tayong nasa palad, nasa yakap ng mahal na Birhen at ang ating Panginoong Yesus. Kaya wag din tayong bibitaw kay Jesus at kay Maria. Viva la Virgen! Viva la Virgen. Iba. Ngayon po hingin natin ang closing prayer and blessing si Father Jerome. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming palakasin sa gitna ng mga pagsubok namin sa buhay. Na katulad ng aming mahal na ina na nanatili sa iyo. At higit sa lahat, tulungan mo po kami na ang aming mga kwento sa aming buhay ang siyang magiging daan upang mapalalim namin ang aming ugnayan sa iyo. Wala kami, Panginoon, kung wala ikaw. Kaya patuloy mo kaming pagkalooban ng grasya, ng liwanag at karunungan na sa lahat ng desisyon namin sa buhay, sa lahat ng bagay na aming tatahakin. Ikaw at ikaw lang din ang aming Diyos na magbibigay sa amin ng pag-asa, magbibigay sa amin ng tunay na daan patungo sa katotohanan. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin at palain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Ala Virgen. Yeah. Salamat po. Thank you, Father.